Sinimulan na ang pagpapatupad ng One Pole Policy sa Mandawi City, Cebu na naglalayong maisaayos ang mga buhol-buhol na mga linya ng kuryente ng mga poste na minsay nagiging dahilan din ng mga aksidente. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Buhol-buhol na mga linya ng kuryente. Ito ang nais maresolba ng ordinansang One Pole Policy sa lungsod ng Mandawi, ang kauna-unahan sa buong lalawigan ng Cebu. Kaya naman, tulong-tulong ang mga teknisyan ng isang electric utility company sa pagsasaayos ng mga tinatawag na spaghetti wires. Na-approve na sa council, it was passed by the council, then initiated by our mayor. Karon niya, wala yun, mo start na. We are working with the telcos and the other pole users so that they will bundle all their wires. So all the wires that are owned by PLDT, they will bundle it, and all the wires owned by Globe, Dito, and the other pole users, they will bundle. So we can now see very few wires na lang there on our poles. Paliwanag pa ng electric utility company, matitibay ang mga posteng ginagamit at kayang makipagsabayan kahit na may malakas na bagyo. So if you observe the VECO poles, these are really mga strong poles. The only reason why our poles went down, especially during the time of Typhoon Odette, was that there were a lot of trees that fell into the telco wires. Now, when these trees fell on the telco, it dragged our poles along with it. Sa ngayon, may mga ibang LGU na rin ang nagpahiwatig sa pagpasa ng kaparehong ordinansa para mas maging ligtas at maaliwalas ang mga linya ng mga kuryente sa mga poste. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.